walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Umahagulgol, naglulupasay at sumisigaw na sa galit ang isang ginang habang nasa presinto. Kaharap niya ang isang lalaking kadanakip lamang ng mga otoridad. Ano kaya ang atraso ng lalaking kaharap nila? At bakit nanggagalaiti rin sa galit ang isang lalaking nasa wheelchair? Tanay! Mga magulang inabando na raw ng sariling mga anak. Sa gitna ng pananalasa ng masamang panahon, halos tangay na ang isang lola ng 5 taon na raw walang masilungan sa Parañaque City. Ayun siya sa kanan na naglalakad. Lolo naman sa Antipolo City, pag-alagala at tila kinalimutan na raw ng kanyang uniko iho. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Dito, ang bago niyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po sa Emil Sumangit. Sa isang lamay, isang barangay tanod umano ang nanghingi ng lagay. Nang hindi raw mapagbigyan, binaril nito ang biktima ng ganon-ganon na lang. Makalipas ang lampas isang dekada, matapos malumpo at magdusa ng biktima, mahuli na kaya ang nagtatagong suspect? Sa Caloocan City, lampas sa isang dekada nang nagdurusa sa kanyang pagkalumpo ang haligi ng tahanan na si Bernabe Meneses, 54 na taong gulang. Sa loob ng maraming taon, sa bahay na lang daw umiikot ang kanyang mundo. Ang rason sa likod ng kanyang kapansanan, isang krimeng nangyari noong September 2014. Namatay yung pamangkin ko dyan, binurol sa barangay. Lasing yung barangay tanod, humihingi po ng lagay. Nag-aasikaso po ng sakla, yung malilikom na pera. Inaasikaso ko po kasi nga po, kulang na po kami sa financial. Sa gitna ng pagiging abala ni Tatay Bernabe na makalikom ng pera para sa namayapang pamangkin, lumapit daw ang isang barangay tanod sa kanya. Yung 2 games daw na balls, gusto kanya mapupunta. Sabi naman ng kasama ko, kulang na sa financial yung mga tao, hinga mo pa. Laking gulat na lang daw ni Bernabe sa sumunod na ginawa ng suspect. Pagbalik, kinuha niya na yung baril sa bag. Binaril niya ako dito 2 beses. Agad siyang isinugod sa ospital ng mga nakikiramay. Maswerte man siyang nabuhay. Tinamaan ang spinal cord ni Bernabe ng mga bala. Pagkabandalo ko, nawala lahat yung pinaghirapan kong maabot. Sa 11 years kasi dala-dala ko yun eh. Kaya ako lumapit sa resibo, sana matulungan ko. Gusto ko talagang mahuli. Dahil lang daw sa lagay na hiling ng isang tanod na hindi pinagbigyan, nagbago ang buhay ni Bernabe sa isang iglap. May anxiety po kasi ako eh. Kasi sigaw ako na sigaw para akong nasisiraan ng ulo. Gusto kong maglakad, gusto kong gumala. Gusto ko nasa labas ako. Inubuhat nila ako. Sobrang hirap. Nadaanan ng buhay ko 11 years. Ako nakahiga. Gaano po kasakit, sir, bilang padre di pamilya? Siyempre, ikaw yung inaasahan tapos bigla kang mawala ng silbi. Sobrang hirap. Nagsampa ng kasong frustrated murder si Bernabe noong September 16, 2014. Pero ang tanod na nakaalitan sa saklaan hindi na raw makita sa kanilang lugar. January 16, 2017, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban sa lalaking nagngangalang Jaime Boter. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli ng mga otoridad. Kaya naman Hulyo nitong taon, lumapit sina Bernabe at Esperanza sa resibo. Kaya naman po kami dumulong sa resibo kasi po gusto po namin ma-actionan yung pagkakabaril po ng asawa ko. Kasi po magta-12 years na po itong September. July 23, 2025, sinamahan ng resibo si Esperanza sa tanggapan ng Northern Police District, District Special Operations Unit o NPD DSOU para makumpirma ang warrant of arrest ni Jaime Boter. Kumpirmado, wanted ka nga, Jaime! Personal po tayong nagtungo ngayon dito sa tanggapan ng District Special Operations Unit ng Northern Police District para alamin ang detalye ng kaso.
Ang resibo po ay pumunta sa ating himpilan at nilapit nga itong reklamo ng ating biktima. Anong klaseng investigasyon po itong isigawa ninyo? Bali, nung una po ay nag-validate ulit kami sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Ay nalam namin kung sino yung mga pwedeng potensyal na makuha na ng impormasyon. Inalam din namin kung saan nakatira yung suspect natin, kung sino yung mga kamag-anak. Makalipas ang 4 na araw na paghahanap ng mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ni Buter, July 27, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng operation ang Northern Police District, District Special Operations Unit o NPD DSOU. Napag-alaman ng mga operatiba na ang dating tanod gumagawa na ngayon ng mga cabinet. Uy, change career na, ha? Para hindi mailang at hindi ho masunog yung trabaho, anong diskarte ang ginawa po ng DSOU? Nagpanggap po tayong kliyente na magpapagawa ng cabinet at kumagat naman po ang suspect. Bago makipagkita, tinawagan muna ng customer, ng mga operatiba ang suspect. Sir, tuloy po tayo ha! Yun na yun. Positive na sir. Pagdating sa kondominium kung saan magpapagawa kuno ng kabinet sa mga operatiba, naghintay muna ng ilang minuto ang grupo. Maya-maya pa, oops, Jaime, wala mo nang ikukumpuning cabinet for today. Yun. Bumalik yan, bumalik yan. Ikaw ba si Jaime Buter Benitez? Opo. Taga Northern Police District Special Operation Unit. Ikaw ay binuhuli namin sa kasong prostrated murder. May karapatan kang magwalang tibo. Naintindihan mo ba to? Matapos basahan ang kanyang mga karapatan, dinala na si Jaime sa tanggapan ng NPD DSOU. Pagdating ni Jaime sa police station, hindi niya inaasahan ng mga sasalubong sa kanya. Minumulto ka ba ng nakaraang tinakbuhan mo umano, Jaime? Turo mo lang. Turo mo lang, turo mo lang. Turo mo lang. Ginawa mo sa akin, 11 years! Wala ka ba konsensya? Wala ka konsensya? Ayun namin! Nang makapanayam ng resibo, lantaran niyang itinanggi ang kaso laban sa kanya. Hindi mo ba alam yung kaso mo na yan? Pero maya-maya lang, nagkwento na si Jaime at may inamin pa tungkol sa baril na bitbit niya bilang tanod noon. Dati pa po ano. Barangay tanod ka nun. Sinita ko yan, unang dating ko pa lang. Kano po katotoo kung nangihingi po kayo ng orbit? Sa sakla po yan. So, sa BGY na tinatawag po yun sa barangay pang kape yata yan. Karoon po ba kayo ng alitan natin? Wala po. Wala? Sa tungkulin ko lang talaga na bilang barangay. Sa mapa nga tuloy. Eh ba't may baril po kayo? Ang ano lang eh. Siyempre, ang mga tao, di natin alam. Susugod tayo sa mga ganyan. Lisensyado po ba? So, ibig sabihin, sir, parang ginawa niyo yun kasi may ginawa silang kasalanan. Tama po. Pero alam niyo, sir, hindi po pwedeng gumamit ng baril. Ano po eh. July 31, pansamantalang nakalaya si Jaime pero patuloy na diringgin ang kaso sa korte. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 12 taon hanggang 20 taon. Ano po ang panawagan ng DSOU sa mga kababayan nating mahiling magdala ng armas? Lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa barangay. Di-discourage po namin sila na magdala ng anumang armas, partikular ang baril at saka ng kutsilyo. Ngayon, kung meron man pong insidente na kinakailangan talaga ng tulong, andi dito po ang mga pulis. Mahaba-haba pa ang mga magiging pagdinig sa korte. Pero para kanila Bernabe, isang biyaya na sila ay nadinig. Unang hakbang na ito
tungo sa inaasam na hustisya. Malaking pasalamat ko po sa resibo. Dahil kung hindi po sa kanila at sa kapulisan ng Caloocan, hindi po mahuhuli si Jaime Boters. Sa Senado, may panukalang batas na mag-oobliga sa mga anak na suportaan at alagaan ng tumatanda nilang mga magulang. Dumarami na raw kasi ang matatandang tila inabandona ng sarili nilang mga anak. Tunghayan ang pagtugon ng resibo sa lola at lolo na tila ibinauna sa limot ng sarili nilang mga mahal sa buhay. Inilapit ng isang concerned citizen sa resibo ang isang lola sa La Huerta, Parañaque City. Ang matanda kasi itinuring ng takanan ang lansangan. Sa cellphone video na nakunan sa gitna ng pananalasa ng bagyo noong nakaraang buwan, makikita ang lola na nakataklob ng plastic. At halos tangayin na ng hangin sa gitna ng daan. Kwento ng residenteng si Mary Joy na siyang kumuha ng video. Dumating po siya 2020, wala po siyang kasama, siya lang po mag-isa. Kawawa naman po. Kaya napagkamala namin siyang namamalimos or nawawala sa sarili. May mga pagkakataon din daw na nagiging violente siya sa ibang tao. May mga episode siya na violent po siya, nangahabol siya ng mga residente rito. Tapos ayaw niya magpalapit, akala niya kukunin yung mga gamit niya. Sasaktan yung mga anak niya, like yung inuturing niya kasing anak yung mga staff toy na nandun. Nang bantayan ng resibo ang lola, umaga hanggang gabi. Nasa bangketa lang siya. Dinadaan-daanan ng mga sasakyan at malalaking truck ng basura. Sinubukan ng resibo na kausapin ng lola. Kasi nagpunta ko dito, palinog yung ginsakyan ko. May tinapusan din ako eh. Marami nagpa-eskwela sa akin dito eh. Ano yung mo tinapusan? Yung commerce. Pero maya-maya pa, iba na ang kanyang ikinikwento sa amin. Taga-Saudi ako. Ayon sa residenteng si Mary Joy, hindi na niya kayang makita ang sitwasyon ng lola. Na-trigger na po talaga ako na humingi ng tulong sa GMA sa resibo. Sana matingnan muna si nanay yung kalusugan niya. Mabigyan man lang siya ng treatment na para sa mga lolo't lola na dapat na maranasan niya. Unang-una, shelter, pagkain niya. Inilapit ng resibo ang kalagayan ng lola sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Parañaque City. July 30, 2025, inaksyonan agad ng CSWDO na ma-rescue ang lola. Si client po ay si Eileen Huerta, pero ito po ay hindi niya totoong pangalan. Given po na hindi po niya na-acknowledge o na-recognize po yung totoong identity niya, wala pong any information na maaaring magpaalam tungkol sa kanyang identity po. Sa pag-asang may makakakilala kay Lola Eileen, pinayagan ng CSWDO na ipakita ang kanyang mukha. Oh, balikade, balikade. Tara, tanay. Sama ka sa amin. Paggamot ka namin. Hindi, biyak ko kung katawan. Lumapit na rin ang ibang mga residente na kilala ang lola para maikayat na siyang sumama na sa CSWDO. Kami na magtago na mga Grabe, ano po may Ako magbantay niyan. Hindi ako. Babalikan ka na, babalikan ka, ibalik ka dito. Daw mo sama. From previous years din po, siya po ay nag-refuse na matulungan at mailagay sa temporary shelter po natin dito sa city. Meron din po siyang mga behavior na napag-alaman po natin katulad ng pagiging aggressive. Kaya po kapag every time po na ina-approach po siya ay nanlalaban po siya. Ayaw mo magamot, Nay? Bakit ayaw mo magamot? Hindi ka na. Makalipas ang ilang sandali, Sa nanay ako, na yan. Oo, di ba? napasakay na rin sa ambulansya ang lola. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng mga otoridad, wala sa hustong pag-iisip si lola. Kaya naman nagpasya na ang mga taga-LGU na dalhin na siya sa National Center for Mental Health para matignan ng espesyalista.
according po sa NCMH, siya po ay mamamalagi ng 7 araw. August 4, 2025, bumisita ang resibo sa National Center for Mental Health o NCMH para kumustahin si Lola Eileen. Sa ngayon, wala pa kaming maibibigay na specific na diagnosis. Pero ang makikita namin is meron po siyang problema sa pagtingin niya sa realidad. Sa pananatili niya dito sa amin, hindi naman po siya naging violente or aggressive. Kapag siya po ay ready na po na i-discharge, temporarily po ay ilalagay po muna natin siya sa aming fasilidad. Kung sino man ang nakakakilala, pwede hong makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office ng Parañaque City o dito po sa amin sa resibo. July 31, 2025, isa na namang reklamo ang natanggap ng aming Action Center. Ayon sa kanya, pinabayaan na ang kanyang nakatatandang kapatid na itatago natin sa pangalang David ng sarili nitong anak. Nandito pa siya noon nasa loob ng bahay namin. May instances, biglang binuksan niya yung pinto, may nakasikbit siya ng mga kutsilyo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Pero nung time na yon, nagkaroon siya na ng depression. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya siyang patignan si David sa isang espesyalista. Kaya dinala ko siya sa National Center for Mental Health noon. Doon siya na-diagnose ng schizophrenia. Para na rin daw sa kanilang kaligtasan, naghanap sina Louie ng ibang matitirhan ni David. Kwento ni Louie, dating naninirahan sa Cebu ang kanyang kuya kasama ang kanyang anak. Pero dahil daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama, lumuwas si Tatay David sa Manila. Misis ng kapatid ko, patay na po. At saka may anak naman po siya na nasa probinsya po. Nang puntahan ng resibo ang tinitirhang building ng lolo, walang Tatay David na nasa loob nito. Kinabukasan, kasama si Louie at ang kanyang isa pang kapatid na si Maria, sinuyod ng resibo ang Marikina para hanapin si Tatay David. Tuwing umaga raw kasi, nakaugalian na nitong magpagala-gala sa lansangan. Makalipas ang halos 3 oras na paghahanap. Ayun siya sa kanan din. Hindi po kayo pwede magpakita sa kanya, baka magwala. Nakita ng resibo si Tatay David sa isang kainan sa loob ng palengke sa Marikina. Pero makalipas na ng ilang minuto, muli siyang nawala at nag-ikot sa lansangan. Nang ilapit ng resibo sa CSWDO ng Antipolo ang sitwasyon ni Tatay David, pinayuhan ang aming team na idulog sa social worker ng Barangay Mayamot. Ayon sa kanila, hindi pa nila maaaring i-rescue o manghimasok sa kalagayan ng senior citizen shelter dahil may nag-aalaga pa sa kanya. Mahirap po yun pag ganun, lalo't may resistance at lalot kung mayroong problema sa pag-iisip. Discourage natin sila na hindi porkit hindi na kaya, susukuan natin. Dahil nga ito po ikapamilya natin, hanggat maaari po hanggang sa uli, nandun po tayo para alagaan natin sila. Pero ayon kanila Louie, hindi na rin nila kayang buhayin ang kanilang kapatid, kaya panawagan ni Louie sa kanyang pamangkin. Ang gusto kong mangyari, diyan na yun patirahin yung tatay mo sa iyo. Patawarin mo na. Ilang ulit na sinubukan ng barangay at resibo na makausap ang nag-iisang anak ni Tatay David. Nakapanayam ko si Maria, isa sa mga kapatid ni Lolo David. Natuntun po namin sa resibo yung kinaroroonan po ng anak ng pasyente. Pero siya ho ay tumanggi muna humarap sa camera at hindi ho muna nagbigay ng mas mahabang pahayag. Pero ang kanyang binabanggit, hindi niya ho kaya munang tanggapin si Lolo. Bakit sir, umiiwas siya sa gastos? Yun ang hindi pa humalinaw sa amin. July 2025, inihain ang panukalang batas sa Senado na Parents Welfare Act of 2025. Iminumungkahi rito na magiging responsibilidad na ng mga anak ang alagaan at suportahan ng kanilang mga magulang na mga senior citizen at wala nang kakayahang kumita o maghanap buhay. Yung intent ng bill na magbumuo ng support system para sa mga elderly people na nagkakasakit na ay of course sinusuportahan ng DSWD. Bagamat layunin ng panukala na tiyaking susuportahan ang mga magulang sa oras ng pangangailangan, hindi raw kasama ang mga magulang na napatunayang ng abuso, na nakitat ng abandona ng anak. Kinakailangan na malaman natin, matukoy yung mga iba't ibang mga kadahilanan ng mga anak. Bakit po hindi, some are not able to take care
of their elderly parents. Ang gusto po nga sana natin, maging last resort, yung pagdala sa mga residential care centers. Ang gusto natin, sama-sama nga, buo yung pamilyang Pilipino. Ang mga tulad nina Lola Aileen at Tatay David, patunay sa katotohanang may mga Pilipinong nasa kanila ng dapit hapon na pinabayaan na at kinalimutan. Anuman ang mga rason sa likod nito, sana'y mas tutukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang kapakanan alang-alang sa mga lolo at lola na nangangailangan ng oras at kalinga. Kawawa naman po. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.